Ito na, ang matinding sinapit ni Sara Lustay Duterte. Tuluyan ang bumaba. Nak ng katakot-takot. Ito na, mga kaibigan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Matindi ho ito. Mainit-init pa na balita, mga mahal kong taga-subaybay. Pakilike lang ho ang video na ito. Sabay-sabay po natin i-like kung nagustuhan nyo. Please subscribe my YouTube channel. Nako, marami ang nagulat. At yung iba ho ay nagalit. At yung iba ho ay pumalakpak, palakpakan. Hindi ho ito fake news. Ibabahagi ko sa inyo ang resibo. Mga mahal kung taga-subaybay, wag ho kayong aalis. Importanteng mahalaga ho itong ibabahagi ko ho sa inyo. Kaya tinaanyayahan ko kayo, panoorin po hanggang dulo ang vlog na ito tungkol dito sa biglaan nagtuluyan ng bumaba itong si Sara Lustay Duterte. At mayroon pa ho siyang kasama sa pagbaba. Kumpirmado, mga kaibigan, kilalanin niyo ho itong kasama niya na bumaba, na ito ho ay may kaukulang batayan at pinag-isipan bago nila gawin, mga kaibigan. Ito ho, shoutout po sa lahat, mga kaibigan. Kumusta ho kayo? May ibabahagi ho ako sa inyo na video. Ito yung bago siya bumaba, mga mahal kong taga-subaybay. Panoorin po natin at nako, magugulat po kayo. Ito si Sara Lustay. Sa mga bintana at mga kababayan, bilang tugon sa epekto ng Bagyong Tino, mahigpit naming ipinapaalala sa lahat ng mamamayan na manatiling mapagmatyag at sumunod sa mga abiso at tagubilin ng mga kinauukulang otoridad. Ang kaligtasan at kapakanan ng bawat isa ang nananatiling pangunahing layunin sa panahong ito. Ito po ang mga paalala sa kaligtasan. Manatili sa loob ng bahay at lumayo sa mga bintana at salaming pinto. Sandali lang ho, at puputulin ko yung sinasabi ni Sara Lustay Duterte bago siya bumaba. Huwag po kayong aalis, kapit ho kayo. Dahil sa bandang gitna, maya-maya ho, ay susunod ko itong kumpirmasyon na bumaba na siya, mga kaibigan, at may kasama pa siya sa pagbaba, mga mahal kong taga-subaybay. Sino kaya yung kasama niya sa pagbaba? Patapusin po muna natin ito. Kung maaalala niyo ho, at narinig nyo naman, diyan ho, sinasabi ni Sara Lustay Duterte, mayroon po siyang paalaala. Itong paalaala niya ho na ito ay tungkol dito sa nangyari na nalindol na malawakan na pagbaha diyan ho sa Cebu. Ang sinasabi niya, huwag daw lumabas ng bahay. Talagang ang laki ng sapak ko nito. Makikita niyo ho, pinapayuhan yung mga taga Cebu na nililin na binabagyo. Ang sabi niya ay wag daw lumabas ng bahay. Kung hindi siya lumabas ng bahay, di nalunod na yung mga taga Cebu na ang baho ay hanggang bubong. Kaya nga umakyat sila sa bubong para makaligtas. Tapos sasabihin ni Sara Lustay Duterte na wag daw lumabas ng bahay, manatiling nasa loob ng bahay. Abay, lulunodin mo ang mga taga Cebu na biktima ng mga baha. Hindi mo ginagamit ang utak mo, Sara Lustay Duterte. At ito pa ang mas matindi. Nagbigay ho siya ng palaala ay pagkatapos na ho ng bagyo, pagkatapos na ng baha. Dapat pag nabigay ka ng palaala ay yung tama, Sara Lustay Duterte. Bago dumapo ang bagyo kung saan man tatamaan, ay dapat doon ka nagbibigay ng paalaala. Ay nagbibigay ka ng paalaala at utos ay nung pagkatapos na ng bagyo. Talagang malakas ng tama ho dito. Kulang talaga ito ng tornilyo, maraming tornilyo sa utak. Isipin niyo ho, ang sabi sa palaala niya ay huwag lumabas daw ho ng bahay doon sa mga taga Cebu dahil binabagyo. Ay kung sumunod kay Sara Lustay Duterte, itong mga taga Cebu ay marami ho ang nalunod dahil ang bubong ho yung baha. Anak ng katakot-takot, ano po masasabi nyo? Tama po ba yung kanyang palaala? Unang-una, nagpaalaala siya ay pagkatapos na ng bagyo, mga kaibigan. Nako, ituloy po natin.
Maganda ng mga bag para sa paglikas at lagyan ng pagkain, inuming tubig, flashlight, baterya at first aid kit. Nako, ayaw ko nang talakayan yan basta't binigyan ko pula ng daan. Dahil marami ho ang nagbibigay ng mga patid sa akin na kumpidor ako, bigyan ko ng daan para matalakay dahil mali ang kanyang ginagawa ng pagpaalaala. Unang-una, late na. Pangalawa, ayaw palabasin ng bahay. Itong mga taga Cebu ay samantalang yung bahay ho nila, kung hindi sila lumabas at pumunta sa bubong, ay nalunod na ho. Binawian ng buhay. Yun ang gusto nating ipunto. Kaya dapat ang lumalabas sa iyong bunganga sa Lustay Duterte ay yung may katotohanan at hindi fake news. Sabagay, hindi na tayo magtaka dahil ito ay hari ng fake news. Mga kaibigan, wala na itong ginawa, kundi ganyan. Walang magandang ginawa. Ito, susunod ko na. Mga mahal kong taga-subaybay, itong biglaang pagbaba niya, hindi ho ito fake news. At mayroon po tayong batayan, mga kaibigan. Ito, nandyan ho, naka-flash sa screen. Ano ang sinasaad? Trust rating ni PBBM, BP Sara bumaba sa 2025 survey. Hindi ho tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Ang gusto po nating ihatid sa inyo at nandiyan po ang katibayan. Bumaba po ang rating nitong si BP Sara Duterte ng tuluyan. Hindi po siya bumaba sa anumang pesto. Buti ho yung aking nililinaw para nang sa ganon, hindi ho kayo mabiktima ng anumang fake news. Ito ho, mga katibayan pa, buhat sa Pilipinas Today. Ayon sa resulta ng survey sa isinagawa ng Okta Research, makikita na bumaba ang trust rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. 57% na mas mababa sa 64% na naitala noong Hulyo 2025. Ito pa, samantala bumaba ang trust rating ni Vice President Sara Duterte 51% mula sa 54% na naitala noong Hulyo ngayong taon. Maliwanag ko, mga mahal kong taga-subaybay, ang bumabaho ay rating, hindi ho siya bumababa sa pisto. Buti ho yung aking nililinaw muli para hindi kayo mabiktima ng anumang fake news. Kaya sinasabi ko nga sa inyo lagi, kapag mayroon po kayong pagkakataon, patapusin po ang vlog ko para lubos nyo hong maunawaan. Nako, at nandyan ho ang katibayan na mayroon din ho siya nakasama na bumaba ang rating ang ating kagalang-galang na Pangulong Bongbong Marcos. Tanggap po ng ating ng Malacanang na siya ay bumaba ang ratings, mga kaibigan. Yun ang maganda. Tumatanggap po kung ano man ang mayroon siya na ika nga po ay mayroong katotohanan. Ba't itong si Sara Lustay Duterte, mga mahal kong taga-subaybay, ay umiiyak ko at hindi matanggap ang pagbaba ng kanyang ratings. Anak ng katakot-takot. Talagang matindiyo ito. Baka ho kayo ay mayroong kilala na albularyo, na espesyalista, ay pwede ho nating patingnan kung ano ang tunay na laman ng kaisipan itong si Sara Lustay Duterte. Dahil hindi niya ho matanggap lahat ho na ika nga po may katibayan para kinakabit o sa kanyang mga galawan na mayroon pong resibo at katibayan, hindi niya po matanggap at umiiyak at gagawan niya ho ng anumang fake news. Yan ho ang katauhan ni Sara Lustay Duterte na yan ho, 10 salita, 15 ang mali. Yan ho, ganyan ho katindi ang pagsisinungaling. Natamad na itong si Sara Lustay Duterte. Ang dami yung nagbibigay ng public opinion. Ano ba ang ginagawa ni Sara Duterte? Ang sagot, wala ho, nandyan, tamad na Vice Presidente na nagtatago sa pangalang Vice Presidente. Sa like ko sa video nito, baba. Palakpak.